Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Creeply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode na ang basihan ng bawat break it down at papanoorin natin tong Lipcram vs Aubrey, ginanap nung second sight, isa buhay. Ano pa ba? Shoutout sa mga tropa natin na nandyan sa taas. Alam nyo na, sila pa rin naman yan. Puto kinang inang yan. At ano pa ba? Kagi, huwag na natin nang matagalin. At shoutout nga pala sa Real Jokes, Idol Sinyo, maraming salamat palagi. At shoutout nga pala sa Crown Manila, shoutout sa lahat ng mga kaibigan ko, sa mga hindi ko kaibigan, putang ina nyo. So, game na tayo, Lipcram vs Aubrey, huwag na natin itong patagalin pa. Check natin kung ano ba yung mas malupit dito sa dalawang pukin ng inan to. So, game. Nga mag-rap o tumabasic na mga word, hindi mo nga kayang ilapas sa taraka. Lang. Siyempre, Flip Top Beer, sana matikman nyo yan at sana ma-distribute rin natin yan soon. At sa kaliwa ko naman, Malabon at Las Piñas represent para sa inyo. Nga pala mga kaibigan, check ko lang kung mas trip nyo ba yung mas maganda bang tignan yung medyo malayo-layo ng konti yung camera? Tingin ko mukhang oo no? Kasi pag malapit, puta ng ilong ko na lang yung nakikita eh. Pero sige, subukan natin. Pero kung may kung may mga trip kayong suggestion na mas maangas, na-comment nyo lang pre. Gawa natin ang paraan. So, game tayo. Kaya tayo lahat para kay Lipcram. Okay na ako dito, dyan ka na sa paraiso mo. Basa ko na estilo, ultimo, pati anino mo. At panghawakan mo na lang niyayabang mong titulo. Dahil wala akong panahon na pantayan yung ego mo. Shout out sa mga tropa natin brown dyan, yes sir. Ating Ika, Kingat Nat, Betilis, Mayor Jeff White ng Bahala Nagang, Etibak Barbers, Etibak Tattoo, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Boss Arik, Flip Top, Kuya Keds, Pakundo. Nanalo ng coin toss si Aubrey, pinili niya mauna si Lipcram, 32 minuto dapat, pakinggan natin 5 hurado natin, isa buhay 2025, second sight 14, unang banat Lipcram. Tang ina mo ka. Hindi ako ganong nakapaghanda kay Aubrey kasi para ako na itong pamangkin. Oh, kumbaga binigyan ko siya ng mga konting alam, pero hindi ako nagpakatito badang. Pero never rin kita tinuruan magpagtalon ka ng ganyan. Itong ina mo. Kasi speaker ang puta. Yo! Gang! Di ka sinali ni Enigma dahil meron kang tsansa. Pang isabuhay ba tong diva o sa ibang propaganda? Saktong 18 na si Iha at doon na-gets ko na nga siya, ikaw yung alay sa propesiya na virgin kay Plasma. Lift up game! Kinantot ka ni Benji sa Davao! Ikaw pa mismo. Ikaw pa mismo. Sa mga hindi pala nakakilala kay Benji, siya yung tropa nating naka-ADB, 116 kulay puti. At mabait yan na tao. Yung nag-reach out ng tunong kayo'y nag-hit up kaso awit yan. Pagkapasok nung nasipat, sumingaw yung kanyang vikat, amoy Martis daw. Sumigaw yung kanyang vikat parang Martis daw. Ano ba? Parang Chichirya reference. Yung nag-reach out ng tunong kayo'y nag-hit up kaso awit yan. Pagkapasok nung nasipat, sumingaw yung kanyang vikat, amoy Martis daw. Naging aral yun kay Benji na di niya malilimutan. Na paggaling sa inuman yung bilat amoy pulutan. Sumunod na araw si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang nalasing sa pulo. Sa mga putang ina naman Minsan may mga ads na magaganda pero may mga ads din naman na pangit. Pero yung ganito parang tingin ko baka eto lang yung pinapakita sa ads pero tangina yung tunay hindi naman ganyan yung laro, di ba? Puro ganyan yung iba. Skip na natin yan. Anyway, sa mga hindi nga pala nakakilala kay Kuya Dennis, siya yung isa sa organizer ng parang kanang kamay siya ni Enigma. Tapos bading yan. So si Kuya Dennis na bading. Game. Sumunod na araw si Kuya Dennis yung sa kanya bumembang. Nalasing sa pulo siya ay na-ekis nung nilandi niya si Shernan. Mga bondat yata kanyang fetish putya para kang ewan. Si Aubrey nga'y obsessed kay Boye, target niya malaking tiyan. Ano, Aubrey? Boyet Aubrey. Malaking tiyan. Ano siguro to? Baka ito ba yung ito yata yung Oo, ito yata yung ano ba tawag doon?
yung Boyet Aubrey na ano, na palabas na Mongoloid, yung Mongoloid si Boyet. Tapos yung Keng Chan, ewan, baka yan ba yung tawagan nila. Kasi naalala ko parang yung Keng Chan, hindi ko alam yung Keng Chan ba parang tawagan nyo ng mga mag-shota diyan sa ano, diyan sa mga Tagalog. Kasi parang narinig ko dati yan kay ano kay kanino ba yun? Parang kay Sheyi versus Pistolero. Nakalimutan ko kung part 1 o part 2. Pero narinig ko na dati yung Keng Chan na yan. So, tingin ko, anyways, game tayo. Nakasama kita sa barakuhan, bagra ka na mula pa bata. Kapag tulog, nakabuka ka. Bukod sa ang itim ng singit, ng panty pa, ng gigitata. Crucial sa'yo yung panty mo kasi nasa crunch time na. At yung panty liner, pinapalitan yun, hindi yung lifetime, ha? Yung Pepe Neto, malipag, daig pa yata yung nagbubukid. Tangina, di pa yan naggugupit. Hassle yan kapag nagdudukit, malamang sa malamang nagpuputik. Puro kalibugan na gawain dyan sila binibilad. Kababaeng tao, walang hygiene, tas magpipiling sikat. Baka bumalik na lang si Sisa para payuhan tong dilag na parating na daw si Mayor, hoy maghugas ka ng bilat. Sa mga di nakakalam ng reference na yun, parang laban yun ni Lil Sisa kay, kung di ako nagkakamali kay Hearty the Bomb sa isang sabungan. So, parang ganun yung mga ibang venue ng Flip Top dati, no, sabungan. So, parang dun yun. Parang darating si Mayor, maghugas ka ng bilat. Hindi ko alam hindi ako sure kung ano ba yan, kung parang normal na termino din ba o mga normal na biruan pagdating sa diyan nga sa mga Tagalog. Pero doon ko yun unang narinig kay Lil Sisa. Share ko lang. Kung pangarap mo to, wag mong sayangin, di ka dapat ganyan. Hoy, isa puso mo yung battle, huwag ka magpaka-hearty the bomb. Kasi puro lalaki yung kasama sa my day niya, nagbibida. Tropa lang daw tang ina. Iba yung one of the boys tanga sa maraming lalaki na kakaisa. Kaya huwag ka na magmaang-maangan, wala ka nang madedenggoy pa. Si Espero nga na chairman tang ina, na table ka. So parang espero na chairman tang ina na table ka. Parang ano ba to? Mga gamit reference, kumbaga chairman, tas table, mga ganun. Isa kang bitch ng hip-hop, nagka-slot sa flip-top, isang chat mo lang ng shot, agad san yung meet-up. Sana mabuntis ka ng cup, na may size na teacup, at magpadede na lang bunga ng iyong sikap. O tumamlay ba yung energy? Hindi nyo ramdam yung impact? Ba't ko pagagandahan yung delivery, matagal ka nang ready for pick-up? Ang sama-sama ko, brother. Puro bilat niya yung inanggil. Wala Puday mo lang naman ang siyang ilalamang mo sa akin. Kasi nga, babae ka. Banggitin mo edits ko, lahat sila isasang-ayon. Lumuhod ka, tsupain mo ko. Mga tao ay magwawala doon. Pinapractice mo yan sa bahay nyo. Maghapon mong ninangawa yun. Proud kaya yung nanay mo ngayon sa narating mong nayon. Ano kaya tingin niyo dyan sa sa parang ganyan, parang babae versus lalaking na rap battle? Parang may special treatment ba pagdating sa babae? Yung tipong pag nakasabay yung babae sa sinasabi nung hindi makadikit lang, may parang may dagdag angas ba, ganun? Sa tingin nyo? Kasi medyo parang yung punto ni Lipra na putang ina mo gago ka, porke babae ka kagi. Suportado ka ng mga madlang people hindi dapat ganun. Parang ganun yung pinupunto niya dito. Kayo ba sa tingin nyo? Give tayo. Yung sarili niya nilalako nang dahil sa tuwang-tuwa kayo. Ang entablado ay konsyerto mo, bak ikaw na yung nilalaro. Anumang bilang ng palakpak at halakhakan yung natatamo, yun din yung bilang ng mga tao na wala namang concern sa'yo. Kaya yung isa buhay ran ni Aubrey ngayon dito na malalagot. Tutuldukan ko na't magtatapos. Kahit abutin ka ng period, hindi ka sa akin tatagot. Yes, sir. So solid na ender din yun kahit abutin ka ng period, di ka sa akin tatagos. Bitch. Hindi, parang ganun. Solid na ender ni Lipcram. Solid din naman yung mga sulat niya doon. Sa tingin ko, maangas na round 1 mula kay Utol Lipcram. Pakinggan natin yung round 1 na ito ni Aubrey, tapos doon natin subukang ikumpara. So kumbaga mag-aano tayo dito, mag-judge na bida-bida lang, di ba?
Anyways, game. Puro kalibugan ng hayag. Ba't ko naman babanggitin yung titi mo? Eh wala ka namang bayag. Iba yung ano yun, iba yung boses ni Aubrey, no? Parang putang ina, ang tinis na malakas na ano. Tangin na, lakas makakuha ng ano to, ng atensyon ng mga tao. Kahit siguro yung nandun sa pinakadulo, putang ina, nung narinig yung boses nung, ay gagi, makinig tayo, pre. Bayag yung sinabi, eh. Anyways, game. Nagtawa ko ni Benji. Magaling ka dyan, ha? Di ko naman sasabihin na nilipin mo si Mari Chopiana. Game? Boss Arik, lip cram na agad? Aba, grabe ka magplano, matilok. Kinabahan ako, baka di na naman tayo masipot, yung kung manalo by default. Kasi siya daw pipitas sa akin, kahit di pa gaano na hinog. Ang kaso lang palyado, ito'y masyadong malikot. Feeling threat? Sige, tignan nyo lang tong gago bago matigok at panoorin nyo tong banta nyo kung paano pasimot. Flip top game? Big fish daw kalaban ko. Kaya sa second round, di na ako makakatungtong. Puta big fish na agad, bakit mukha lang galunggong? Kasi expected yung talo ako, ha? Tingin mo pwede, ba't ako matatakot sa isda? Nagaling palengke, magaling lang mangmak, ganyan na tawag nyo? Lahat kayo kayang aningin? Eh kung lain mo naman kaya yung subukan ko na himayenji? Kasi sinabi niyan kay kritiko, kahit papogian lang, kayang-kaya sumabay. Wala man sa muka, pero wag mapalagay, kasi kagwapuhan ko sa utak ko nakalagay. Ha? Ano ba masasabi niyo sa ano? Parang sa mga nagla-line mark na ano, na parang ganon. Kasi kung mapapansin natin parang may segundong ano yun, no? Parang may segundong ano ba tawag doon na imbis na gagi isapak mo ano. Di ko alam kung nagla-line mark din naman ako paminsan-minsan pero mas para lang sa akin mas pinipilit ko siyang paikliin na putang ina basta ito yung sinabi mo parang ganon. Kasi pag tingin ko lang bilang kahit papaano lumalaban din tayo, no. Parang pag sinasabi mo kasi yung parang buong linya parang ano ano ba, parang hindi ko alam parang pampahaba ng oras na ano. Hindi ko lang alam pero sa tingin ko parang ganoon So, ewan, pag ako nagla-line map, pinipilit ko lang talagang ano, mas maiksi. Tingin niyo mga kaibigan. Ano ba masasabi niyo sa ganun? Game tayo. Kagwapuhan mo sa utak mo nakalagay? O di ba ang gago? Sige Teka, ulitin nga natin kung ilang segundo ba yun. sumabay. Sinabi niyan kay kritiko, kahit papogian lang, kayang-kaya sumabay. Wala man sa muka, pero wag mapalagay, kasi kagwapuhan ko sa utak ko nakalagay. Ha? Kagwapuhan mo sa utak mo nakalagay? O di ba ang gago? Di ba parang may nasayang na ano no? Parang mga 15 to 20 seconds. Yun lang naman yung insights ko sa ganun. Takin na, no, parang yung pag-review ko pang ano na, no, talagang seryoso na ako sa ginagawa ko, no. Di naman ako ganito dati. Pero minsan talaga parang pakiramdam ko binabago na tayo ng panahon. Yun. Ayoko dito Anyways, game tayo. Putang ina nyo. Sige nga, patingin. Oo nga, ang bobo ng mukha mo. Yung itsura nilagay sa utak, tinangalang kayo. Kayo naman nabibilib. Alam nyo ba paano ko nahanap? Paano? Kasi yung mata ko nakinig. Tapos may rebat pa to kay Sayad. Yung meme, hindi yun kambing. Tulog ka sa akin ngayon. Tulog ka sa akin ngayon. Alam mo, nasabi ko, tang ina ba din to? Bars ka ng bars? Gusto mo lang pala siyang matulog sa inyo? Tangina, lahat pa naman dito, ikaw yung kinaaaliwan. Malaman-laman ko, si Sayad lang pala ang yung kinababaliwan. Tapos magyayabang ka na kesyo ikaw nagbubuhat sa amin. Sige, ang kahampugan mo, subukan natin. Opisyal kitang hinahamon sa bagay na ginagawa mo nga rin. Gawin ulit natin to sa ahon, magupusan tayo ng making. O, yung laban. Tayo na gusto ko i-comment yung ano, yung presensya ni Aubrey, no. Parang tayo na pang veterano yung ano niya, yung pakiramdam niya sa stage. Parang pag pinapanood ko siya, parang ganun, yung tipong kala mo sobrang tagal niya nang lumalaban no. Saka sobrang tayo na napaka-solid, pre.
Yun lang naman. Share ko lang. Nyo ni Barry, ang daming sinaksak, pero muntikan ka na nun sa sayad sumadsad. Kasi nagtutunog kambing na din tong nag-iinaso. Kaya mo lang Tangina, angas nung tuto inaso. Parang ano eh, no? Tangina, saan ko ba Tangina pang ano eh, no? Pang music. De, parang, isa pa. Kasi nagtutunog kambing na din tong nag-iinaso. Kagi, ang ganda sa tenga nun. Hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung tulad rin ba kayo sa akin. Minsan may natitripan akong ano eh, yung kahit walang punchline pero pag gagi maganda sa tenga. Tangina, naaangasan ako dun. Sa pa nga. Sumadsad. Kasi nagtutunog kambing na din tong nag-iinaso. Kaya mo Sir. lang magtunog hayop, pero ang animal ay ako. Kahit kalaban mo ay bago dito, instant ring kung panaylingan ng kalaban ni speak lang din. Puro backing, puro gaya lang sa hit. Hapsin, dapat pangalan mo ay yung total tong lead biking. Round 1 pa lang, bakit hirap ka madali? Ano yan? Kalaban ni speak lang din. Puro backing, puro gaya lang sa hit. Hapsin, dapat pangalan mo ay yung total tong lead biking. Okay. So, Myung. Oo, gagi. Yung Myung pala, yung ano, profile picture ko sa page ko. Putang ina, oo. So, sa mga hindi nakakaalam, dapat pangalan mo ay Myung kasi ikaw ay Lip Bite King. So, yung Myung pala, no, parang sa mga hindi nakakaalam lang, may mga picture yun na tangina parang, hindi, parang yung content niya, gwapo siya. Parang ganun. So, tapos mahilig siyang yun, parang mag-lip bite. So, parang yung pala yung pinupunto dito ni Aubrey, ano. Dapat pangalan mo ay Myung kasi ikaw ay, ano yun, Lip Bite King. Parang putang ina ka, Lip Cram, Lip Bite King ka. Round 1 pa lang, bakit hirap ka? Madali lang to, diba? Ngayon, alam mo na lahat ng papakita ko, diba? Humusay mo, sa una lang may dalawa pa akong tira, mas bibihira yung bira. Ngayon sabihin mong babae, magaling sa umpisa. Yes, sir. Kagi, solid round 1. Mas trip ko delivery ni Aubrey. Mas para lang sa akin dito sa round 1 nila, parang mas maangas siya na gago ka, Lip Cram, putang ina mo, sasampaling kita ng dede. Ano, parang ganun yung ano niya, yung ano niya, nagagi ka, Lip Cram, kakatayin kita ngayon, my friend. Pero para sa akin, kung ano lang to parang sa tingin ko lang, parang mas lumamang lang din si Lip Cram ng parang konting punchlines na mas natripan ko sa round 1. Parang ganun. Saka yung sa ender naman, kung papansinin din natin yung ender nila, parang maangas din naman yung ender ni Aubrey. Pero maangas din yung ender ni Lip Cram na putangin na mo, kahit mag-napkin ka, hindi ka sa akin tatagos. Para sa akin, lumamang lang, pero konting-konti lang. Pero parang sapat, yung konti na yun, parang sapat na sa rason para sabihin kung hindi tablano, kundi may piliin na. So, para sa akin, konting-konti, umangat ng konti si Lip Cram sa round 1. Game tayo, round 2. Tangina, si Sayed daw gusto matulog sa amin. Yung banat mo, hilaw. Selos ka pa kay Sayed kasi gusto mo, ikaw. Ayoko nga. Tangina mo, hindi ka nagpapalit ng panty liner. Tangina, kinakain na ng guhit eh. Tangina na ito, old school na rapper. Yung rap skills mo, pwedeng ipasa sa dance move ni Asher. Ananasik, yun, puking ina mo. Dami-dami mong tsansa na may idolin, bakit pa si Damsa? Tangina mo ka. Di ko alam kung ba't ganito, akala ko pa ay quality to. Hiling ko Rodriguez na Maginoo, eto naman si Arik laging lito. Kinall out ko ay Panginoon, ba't yung dumating ay Panginoon? Pero isa buhay to will check this ako ay laging power on. Inaasahan ko ay big fish, ba't binigay mo flower horn? Bakit to? Bakit yung hairline mo andito parang di ka bata? Ultimo helmet ni Magnis nito parang di dyan kasya. At pag side view parang dito na Igo Dala, pag sumali to ng Pinoy Henyo, puta 3 words kasya. Mukha kang Mona Lisa na low budget. Di yan asset. Pag umaattend ka ng Ash Wednesday, roller gamit. Minsan nga sinasaboy na kailangan pa nasa long range. Kaya pinayuko na lang siya ng pari, tas yung abo ni Lebron James.
Tayo na solid yung ano yun, no, yung no jokes ni Lipcram. Tsaka yung pormahan, super gangster, daig na yata si Jamoran. Tipong pag may putukan, brother, biglang magda-download dyan ng Valorant. Yung suotan na ito, heavy gut, para sa battle scene maging relevant. Dapat formang say para elegant, hindi yung kababaeng tao naka-elephant. Tangina, kaya wag kang piling Barbie Sue. Kahit magtulong pa kayo ng tandem mong si Marichu, kain kayo parang boodle fight, tapos siya doon yung barbecue. Paglabas ng poster, ang drama nito habang ako wala nang imik. Ito naman paawa ipik sa kanyang advantage, hapit na hapit. Ganyan talaga si Aubrey Pokpok, yung pagkababae, gamit na gamit. Ako wala nang palusot, tila na-God mode nga rin itong puro pautot at tanggalan ng hangin. Yung caption niya ay malungkot nung pagka-share ng banner, ipag-pray daw sa akin, total kailangan niya ng support, eto Stone Cold Stunner. Kaya wag Kailangan niya ng support, ito Stone Cold Stunner. Ang unang pumasok sa isip ko nun parang ano kung di ako nagkakamali, mga batang ano siguro to, mga kabataan days, no. Pag si Stone Cold parang pag nagamit ni Stone Cold yung stunner niya, putang ina, yung ibang mga tinamaan ng ganun, may support sa liig. Hindi ko alam kung yun ba yung pinupunto ni Lipcram dito or may iba pa ba siyang dire-reference tungkol doon. Pero yun yung unang pumasok sa isip ko parang kailangan ng support, eto Stone Cold Stunner. Kung di ako nagkakamali, si Vince McMahon ba yung tinamaan ni Stone Cold nung stunner niya? Pero kung yun para sa akin, makakas yun. Hindi ko alam kung may ibang meaning pa ba yun no. Pero game tayo ulit. kang namamag-asa, wala kang ang patok na bara. At isa pa, di ka kilala. Ultimo sa comment ng mga tao, inasahang Aubrey si Abra. Kagi no? Nung nilabas yung poster talaga nung Isa Buhay lineup, no, parang may nakikita din ako doon na kala talaga nila yung Aubrey si Abra. Kasi yun yung yung mga typical na tawag kay Abra, di ba? Mga nang aasa. So, yun lang naman. Tangina, payag ka nun? Ginanong ka lang ng Abranatics. Sa lineup ba't ba ito nasabit? Idinaan yata sa Magic o ginayuman niya si Arik. Puta, pagtapos mo kay Sayad, ba't ito binungad mo? Alam kong kinagulat nyo. Bukod sa masyado pang maaga, wala pang nagugulat to. Kaya ang hangad nila ay Abra, dalawa lang nasa utak ko na hindi mo deserve yung slot o di ko deserve yung slot na tulad mo. Sir. Kaya dapat mong tutukan sulat mo na pangdiinan. Isagad mo sa sukdulan, pigain, wag mong tigilan. Yung lupit ko pang dabigwan, yung kulit ko parang Sinchan. Pagkalaban mo si Lipcram, dapat hands-on parang Linggam. Pagkalaban mo si Lipcram, dapat hands-on parang Linggam. Teka. Pigain, wag mong tigilan. Yung lupit ko pang dabigwan, yung kulit ko parang Sinchan. Pagkalaban mo si Lipcram, dapat hands-on parang Linggam. Putang ina, di ko na-gets yun. Teka lang, i-search ko nga kung ano yun. Teka lang guys. Linggam. Hands-on parang Linggam. So, ang lumabas dito, parang refers to as a phallic symbol that is worshipped in Hinduism. It represents generative power and associated with the god Shiva. Sa Webster naman, parang Linggam can also refer to a type of massage that focuses on the male genital. Okay, so at least gets para masahe ng male genitals. So yung Linggam pala ganun pala yun, putang ina Pero maraming salamat, at least meron akong natutunan na bagong word. Linggam. So dapat hands-on parang Linggam. Okay. Ayos yun, game. Pagiging smuggler's mo litaw pero hilaw ka pa sumulat. Kung ibabase sa bitaw, malabo ka, di niya katulad. Kaya malayo na ikaw ay makatsamba, makausad. Oo, idol mo silaw pero di ka makakabulag. Sabi ko, Silaw bulag. yung init ko mas lalong pagbagain. So hindi nakakalam, apelido pala ni Sir Smuggler's Brian Lau, no? So Silaw bulag. Layo na ikaw ay makatsamba, makausad. Oo, idol mo silaw pero di ka makakabulag. Sabi ko, yung init ko mas lalong pagbagain.
Malaking sampal sa'yo na di ka papalarin. Nilatagan mo ko ng hilaw, edi pang kilaw yung hain. Wala akong makitang dahilan na ikay isa lang sa akin. Kilaw, isa lang. Sir. Banat! Solid, solid. Nagdadrama daw ako pag-upload Solid yung round 2 ni Lipcram, pero sige, para sa timbangan ulit, panoorin muna natin yung round 2 ni Aubrey. ng poster. Tang ina, ano ba to? Magdadrama talaga ako kasi pag natalo kita, madaming mawawala sa'yo. Tapos tang inan doon, Angas ng boss ni Aubrey, no? Daming mawawala sa'yo. no bars ng bars ang leche. Kada bars mo, 3 dikit sa dede. Lagi bag. Body bag. Tinignan niyo ako walang kwenta sa gera? Pes lahat ng pumusta dito, uuwi ng walang pera. Di ba all gods versus Aubrey? Panlalait ka sa akin husto? Mahal na araw pa man din, panoorin yung mapakagkasyo. Game? Matigas mukha sa batil eh. Kupal masyado, palalambutin kita ngayon parang unan sa kwarto. Panalo na daw siya agad. Ako ay napakamot kasi tol di ako mapagbigay parang kapatid na madamot. Hinaangkin yung taon, siya daw magcha-champion, ako wawasak sa hangarin. Di ka magcha-champion, gago, masasabon ka sa akin. Mahilig magpayo sa laban yan. Para tunog, magaling, puro pagbibiga sa batil, kalamot titong laseng. Kilala mo ako ng personal, matagal na tayo Puro pa ano yan? Parang titong lasing. magpayo sa laban yan. Para tunog, magaling, puro pagbibiga sa batil, kalamot titong laseng. Bibida sa battle. Yung reference na, no? Anyways, parang ano yun, no? Bibida parang titong lasing. Di ba po tayo na yung mga titong iba ganun yun? Parang putang ina, alam mo ba, nung kabataan ko, gagi, pinatay ko 7. Kakagising ko lang. Puyat pa siya nun. Pero parang ganun, di ba, yung mga ano? Anyways, parang share ko lang. Purong pagbibida parang titong lasing. Siguro yung mga tito na ito ni Aubrey, yung mga mayayabang. Kilala mo ako ng personal. Matagal na tayo nagkasama. Madami kang pwedeng sabihin na masisira ako sa masa. Pero nakaisip lang ako. Di ka ba dyan makakarma? Magaling ka bang humanap ng butas o nag-iipon ka lang ng bala? Alin ba doon? Kasi ang hirap mong kabanding, brother. Di kung isang ikot pa lang yung tagay, meron ka na agad angle sa battle. Ganyan ba talaga ugali mo? Pre, nakakaumay ka. Yung dapat kwentuhang buhay lang, ayan! Pinangis sa buhay niya. Kasi kahit sobrang personal na, wala siyang pake. Siya'y masaya pa nga doon. Ngayon mo tanong si Luz kung masaya din ba siya sa narating mo na ayon. Ha? Tingin mo proud siya? Ha? Sa mga ginagawa mo? Tinatanong mo si Luni, di ka naman marunong magpakatao? Tinatanong mo si Luni, di ka naman marunong magpakatao? Kung wala ba akong issue, may palag ka sa akin. Ito ang yung pagkatandaan. Kasi kung hindi din dahil sa haring araw, di ka naman sisikat ng ganyan. Proud, proud. Awit! Diyan ka ba maligaya? Anong silbi na bilip ni Marlon kung yung anak mo kay nahihiya ka? Kaya sige, magkupal ka lang, magpatawa ka pa, o ako man ay mabastos. Yung pagpapasikat mo dahilan bakit ka malalaos. Di ako basta mapapaslang sa isa buhay. Akin ang pinagpasa Diyos. Si Luxurian lang nagsimula dito, pero ako yung magtatapos. Yes, sir. Ngayon, Tayo na, ang ganda ng bagsak nun eh, no? Ang ganda ng bagsak nun, putang ina. Parang gago si Luxury nag-umpisa, pero I'll finish this shit. Parang ganun. Maganda delivery ni Aubrey, putang ina, nakakadala. Magaling, magaling. buhay. Saka. Akin ang pinagpasa Diyos. Si Luxurian lang nagsimula dito, pero ako yung magtatapos. Yes, sir. Let's go, let's go. Ngayon, kaharap na kita. Di na kita bibigyan pa ng pabor. Ito na ang balik sa mga tinanggalan mo ng amor. Hindi ka magaling tumira. Kahit panay ka ko kasador. Ikaw na lang sana namatay lip, hindi si Nora Honor. Sa mga di nakakalam, no, parang ginawang ender yun ni Lipcram sa ano. Nakalimutan ko eh, parang may sinabi yata siya doon na ikaw na lang sana namatay, hindi si Emilio Aguinaldo. Nakalimutan ko kung kaninong laban niya yun. As parang ito naman sobrang fresh lang ng pagkakamatay ni Nora Honor. Ginawan kagad ni Aubrey ng ano. Ikaw na lang sana namatay, hindi si Nora Honor. Solid round 2. Ano ba?
Round 2. Tayo na, mahirap mag-decide sa round 2 eh. Na parang para lang sa akin mas may maangas na moment si Aubrey nung round 2 eh. Sa tingin ko. Mukhang mas maangas yung hindi, parang mas lumamang si Aubrey sa parang kumpiyansa na putang ina mo ka, papatayin kita ngayon, hayop ka. Walking ina mo, linggam. Parang ganun. Pero ano ba yung mga tumatak din kay Lipcram, yung LeBron James na no angle de, sige sige, putang ina, mahirap to Gawin muna natin to ng tabla siguro pre, yung round 2. Hindi ko masabing kay Aubrey yun, hindi ko rin masabing kay Lipcram yun. Pareha sila may maangas na moments, nagamit nila pareho yung mga shit nila ng maayos. So, sige, tingin ko, yun. Tablayin muna natin tong round 2 nila. Solid. So far, maangas na laban to. No tayo ulit ng round 3 game. Tangina. Yung katangahan mo hanggang kailan? Dinaya mo pa ako, gago, ikaw na rin mamatay, hindi na si Magellan. Di ba, parang sabi niya, ginaya mo pa ako. So. Tanginan to, yung buti pa yun, lapu-lapu. Ikaw, landi mo, lipstick mo, pula-pula, oh. Ano ka? Lapu-lapu, Diba? pula-pula. Historical bars. With a sense. Kinanginan to, With a sense. bangga daw ng suso. Awit ka, mamen. Lapit ako ng lapit. Ayaw mo musag, hindi gusto mo rin. Ugasan mo nga to. At ina kasing suso yan, nakaganon eh. Pati mo kasi. Takinan to, walang cleavage kasi yung putang nakahiwalay. Takinan, kasya yung S ni Superman ng putang. Putang ina, kasya yung S ni Superman. Putang ina mo. Cleavage kasi yung putang nakahiwalay. Takinan, kasya yung S ni Superman ng putang. Ganun ka kawalang dede. Ina mo. Mabamadikit na naman, sabihin mo, usog ka doon. Usog ka doon. Yan. Ay, padila-dila. Usog ka doon ha. Si Bawat Bara ko. Kaya andun pala ako. Sa Java. Kontuwa si Kenzo. Sa Java. Hindi. Ito si Poison gayahin ko, di ba? Isa ka na akin nun, isa. Tangina mo. Ano gusto mo? Deep ka na Poison. Tangina na ito, gagawin Galing, no? Tangina mo, magreklamo ka kung may suso ka. Galing ni Lipcram sa ganun no? Parang yung rebat niya minsan wala ng rem pero nagagawa niya pa rin na parang epektibong nakakatawa. So, solid yun. Kaya ano ba masasabi niyo dun? Parang matagal niya na tong ginagawa eh. Hindi ako nagkakamali, parang ginawa niya din to nung laban niya kay Lanceta. Parang nagiging technique na din siya ni Lipcram na para lang siyang nagkikwento tas pipilosopuhin niya yung mga banat mo ng kahit wala ng rem basta nakakatawa. Parang gano'n. Pero solid na skill. Game tayo. Tangina mo, wala ka naman suso, mareklamo ka pa. Sabihin mo, natabig ko yung bra. Yung suso. Topic ko lang. Tangina mo. Napakaking ko yan eh. Hindi ka masasaktan nun eh. Tangina na ito, wala na kang dede. Piling pang hinihipuan. Tangina mo. Yo! After ng laban ko kay Sak, pinuri ako ng gagong to. Sabi niya, grabe yung burst mo dito, LK. Parang bomba sa Ukraine, ang insane, yung speed plane. Tuwang-tuwa ako sa quick pain. Biglang bumanat yung animal dito, pautang ng 3K. Utang ina mo. Utang ina mo. Bulbul! Ano bang akala mo? Ikakikilig ko yon porket ikaw ay umeligs? Tsaka purian lang, walang utangan. Ganun ka magbigay ng credit. Tangina pang paritoke, meron ka, tapos 3K, wala ka. Doon ko na nabisto to, galawan niya, nahuli ko. Yung matagal na ng sikreto ay masasa publiko. Ngayon alam na ng madla, ikay modernong puji ko, at hanggang 3K lang pala yung kapalit ng puri mo. Tangina at yung niretoke mong ilong naman pag-uusapan natin. 3 taon na rin yan halos. Pagpapagawa ka na lang ng ilong, ba't di mo pa pinaayos? Yung sa iba pinatangos, ba't yung sa'yo pinatanos? Ano?
Pinatanos. Halatang hindi pinag-isipan, tila sayang lang yung danyos. Proud siyang dalagang retokada sa edad niyang 15 anyos. Diba? Nagpagawa ka ng ilong nang walang consent ng magulang. Sa kalandian may pang retoke, tapos ano ulam? Handang baguhin yung muka para sa gusto niyang maging. Tas sa battle ay mauuga pag masakit na ang dating. Yung gantong klaseng palitan, hanggang saan mo kayang dalin kung yung pangit mong katangian di mo kayang tanggapin. Alam niyo bang nirepin niya tundo kahit siya ay tagapandakan? Di ba? Tagapandakan? Kasi kulang daw support nila, parang wala siyang kakampi. Sa karir mo pang ina, wala pang nangyayari, be. Bukod pa doon, tingin nila sa'yo, babaeng Makate, dahilan kung ba't buong Pandakan di ka mapagmalaki. Tulad ng ginagawa mo sa mama mo. Pansin niyo ba kanyang galawan? Nagawa mo bang i-post mo siya na nasa iisang larawan? Tinatago mo siya sa amin, baka ma-angle siya sa laban, kinakahiya mo mama mo dahil meron siyang kapansanan. Masakit yun bilang magulang, kasi kadugo ka niya na tunay. Oo, bingot ng mama mo, pero binigyan ka nun ng buhay. Bingot yun, mama. Legit kaya yun? Kaya biglang si seryoso si Aubrey. Gagi sa isip-isip dito ni Aubrey. Putang ina ka, lip cram ha. Tinitira mo yung mama ko ha. Tumbong kita sa papa ko. Pag sinasabihan ka, laging labas sa kabila. Kahit konti na respeto, ni wala siyang mahita. Masama na loob ng mama mo, nahihiya lang magsalita. Tawa niya yan, gago. May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. May kulang man sa nguso nun, buo yung puso niya sa'yo. Kaya sana dama mo at huwag ka nang mag-inaso. Dahil di ka mabubuo, kundi dahil sa mama mo, kahit sabihing bingot yun, nilaplap siya ng papa mo. Pinagkanulo kanyang lugar nung suporta din na hagilap, imbis na dapat siya'y nagsikap. Kinahiya niya mama niya na merong pusong busilak para sa kutya ay makaiwas. Nilamon ka na ng battle rap na culture shock ka sa hip-hop. Di ba nag-drop ka rin ng class para maging rookie sa flip-top? Tangina, tinakwil yung lugar. Nag-drop ka rin ng class para maging rookie sa flip-top. Para mga NBA, NBA reference pag nag-uumpisa ka pa lang. Ba? Parang gano'n. Kinahiya yung nanay, napakapangit ang asal. Nag-drop ng class, nagparitoke kahit alam niya pang bawal. Frustration neto bilang FEMC, dami nang nadadamay. Kung para sa'yo, huwag mo silang ituring sa gapal. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, yung lip ng mama mo may butas. Papi! Sinabi niya may... Ay na, so di ko alam kung legit yun ha. Tulad nga ng lagi kong sinasabi, meron din naman mga inventong angulo sa flip-top, no? Pero kung sakaling totoo yun, tapos nadadala ni Lipcram ng ganun, tangin na patunay lang yun na ganun siya ka-solid, pare. Gagi angas. Nagawa niyang mas yung goal niya para magpatawa dun sa angulo na yun, putangin na nagampanan niya talaga ng maigi. Napaka-solid. Solid na angulo, parang bagong angle kay Aubrey. Ito yung parang mga angulong dadalhin mo pa sa susunod mong laban. Pag mapatotoo man siya, oo, hindi. Pero ito yung mga angulong dadalhin sa sunod na laban siguro na ito ni Aubrey, baka meron na naman siya marinig na ganyan. Sa tingin ko lang. Kumbaga eto putangin na mo Aubrey bibigyan kita ng bagong bansag. Parang ganun. Pero solid na round 3 ni Lipcram. Game tayo kay Aubrey. Nanay ko, tuwan-tuwa kayo. Tanginan nyo Ginawan ng fake angle yung nanay ko kay Shubingot daw. Para yung suporta nyo malikom. Ngayon itong silitang ina yung bibig mapapatikom. King ina mo. Wow! Game? Sumali na naman sa turna. Kasi nakaraan, siya ay nalaglag. Nakakahiya ng sobra, parang sinuksurya nila
Apex, lumaban to sa liga namin. Lambing daw niya sa Motus kahit wala siyang kikitain. Pero nanumpat ka lang doon. Kala mo nag-abag sa paghihirap para makalimutan isa sa Angas ni Aubrey no? Putang ina. nasubo ng burak. Yung crush pa issue niyan kay Apex, lumaban to sa liga namin. Lambing daw niya sa Motus kahit wala siyang kikitain. Pero nanumpat ka lang doon. Kala mo nag-abag sa paghihirap. Kita nyo ba yun? Parang tinamaan yung dibdib ni Lipcram na si Lipcram na putang ina mo. Alamasin ko yan. Hindi, parang ganun, di ba? Hirap para makalimutan isa sa haring araw sa amin ka nagpasikat. Kung ano yung lahit kong sinasalo, yun yung kutsanyong tinata mo. Ha? Para napansin ko lang meron nang nagamit si Aubrey yata ng Haring Araw tapos sikat doon sa unang dalawa niyang round. Nakalimutan ko lang kung anong round tapos parang nagamit niya ulit sa sa round 3. Tang ina pre, ikaw lang naman nalalait ha, ba't dinadamay mo kami? Kasi 100k daw TF niya, pero sa Motus, libre lang si Iho. Nagre-reklamo ka sa bayad, mas ganito isusukli ko. Shot Bayad after sukli. shot dito sa litsa, sa full end ng bunganga hanggang tumigil tong maoy pagkamao yung tumama. Putang ina mo. Tumigil itong maoy pagka maoy ay tumama. Putang ina, maoy tas kamao. Kagi solid yun. Maangas yun pre, maangas. Ulitin natin yan. Tapos parang nasuportahan pa ng napakaangas na delivery ni Aubrey. Tangay na saludo talaga sa angas na itong batan ta. Reklamo ka sa bayad, mas ganito isusukli ko. Shot after shot dito sa litsa, sa full end ng bunganga hanggang tumigil tong maoy pagkamao yung tumama. Yes, Di ako sir. sa'yo magpapatalbog. Kahit malala ka naman, mapaslangin tong hambog hanggang maging alaala na lang. Papaslangin tong hambog hanggang maging alaala na lang. Si Hambog ng Sagpro. May nag-trending na kanta si Hambog na alaala na lang. So parang dun yung solid. Itong maoy pagkamao yung tumama. Di ako sa'yo magpapatalbog. Kahit malala ka naman, mapaslangin tong hambog hanggang maging alaala na lang. Yes sir. Ha? Kasi estilo niyan, matiin na delivery, tas louder. Kunwari comedy, pero nilalason lang utak nyo, ma'am, sir. At ako magpapawalang bisa dyan sa Poison, parang EJ Power. Kaya mag-iingat ka na ko. Iba ang king kong talino. Tinignan mo akong bonus round. Diyan ka bibinggo, di ako susunod sa gusto mo. Magmukha mang balagbag. Sige, maghanap ka lang ng butas ha. Hanggang sa patibong ka malaglag. Ano kung natalo mo si GL Ocampo? Ganap ka ng magaling? Ruta man Ocampo, Oo, kakaibang masaya. sundalo dadating. Gusto niyo ng laban kaya? Di ako magsasayang ng oras. Ilalaglag kita sa bracket. Para pustiso lang ni Jonas. Kasi yung laban nila ni Yawan, ang daming dinamay. Sa ganung angkil ng baon, wala akong madami sa pamilya mo kasi wala ka namang ganon. Nakapokus sa patay na anak, tas tingin nyo palaban. Ayun, daming dinamay. Isa pa. Sa ganung angkil ng baon, wala akong madami sa pamilya mo kasi wala ka namang ganon. Grabe tong batan to. Nakapokus sa patay na anak, tas tingin nyo palaban. Ayun na, kakahukay sa anak na nawala, siya tuloy yung nawalan. Ganun kalalim siya umugot, atensyon nyo lang maagaw. Kailangan pang dumami na nasa ilalim kasi ganun ka lang kababaw. Pero trabaho niya kasi yan, sa kabilang banda siya ay mahusay. Kaso maling patawid gutom yung tumawid na sa kabilang buhay. Patay na anak niya mo, dadamay mo. Nababaliw ka na ata. Inanto, walang awa. Anong pinagkaiba nyo si Camille di din pinakita sa iyong bata? Kaya lahat na pumusta dito, tara! Kahit tumulong pa, panoodin nyo tong 3GS kung paano ko itutong bata. Yes sir. Fuck. Second side Sorry, 14. Sorry. Sawa. Second side 14. Eto pala parang konting kwento lang din no. Kung di nyo parang magkatabi kami dyan di Frus, tas ay hindi, tingin ko hindi na para ipag anyway, sa change topic kaya natin yun. Round 3. Round 3. Gagi ang lala ng round 3 nila pre. Teka, ano na ba yun? Round 3 no. Ang naalala ko sa round 3 ni Lipcram yung parang bingot angle no. Hindi ko lang alam kung legit o
hindi, no? Pero, maangas yun. Nadala niya ng magaan, nakakatawa. Lap trip. Pero, para sa akin, baka lumamang ng konti si Aubrey lang siguro sa round 3. Kasi kung mapapansin natin, parang hindi ito yung mga yung lip cram na mga napapanood natin, no? At alam mo din, balita ako din talaga parang magkaibigan din to si Lip Cram sa si Aubrey. Pero yun, parang medyo yan nagpapainit siguro si Lip Cram. Pero para sa akin mas lumamang si Aubrey ng gahibla dun sa round 3 nila. Mas tingin ko lang mas masakit yung angulo ni Aubrey siguro. At ano ba? Yun. Tapos yung alaala, hambog, yung kamaoy, tatama, tangina, malakas para sa akin yun, pare. So tingin ko nakuha ni Aubrey ng gabulbul yung yung round 3. Kung di ako nagkakamali yun, round 1 konting lip cram, round 2 tabla, tas round 3 Aubrey. Putang ina, ito yung mga kakaibang laban no? Minsan talaga pero mag-iiba din naman yung mga pananaw ng mga nagja-judge nito nung live no? Kasi syempre napapanood nila ng ano ba tawag diyan, ng harap-harapan. Pero eto pagka ganito, ang ginagawa ko kasi dito pag halimbawa ganito, no, parang tabla yung kinalabasan ng round per round. Minsan may mga huradong nagagi, i-judge ko to overall. At tingin ko baka kung sakaling dito sa puntong to, kung i-judge ko to siguro ng overall mas parang mas ramdam lang yung presensya siguro ni Aubrey, no. Pero hindi rin naman yung rason para isantabi na natin yung mga rounds ni Lip Cram. Pero para sa akin malakas makakuha ng boto yung ganong ginagawa ni Aubrey, yung ganong angas niya, no. Putangin na talagang kakaiba. So tingin ko putangin na dadalhin na to ni Aubrey sa mga susunod niya na laban kasi isa 'yon sa mga malulupit na armas niya. Pero para sa akin it's either nakadepende na lang din talaga sa judge. Hindi ako nagkakamali 3-2 kasi putangin na binidyo ko to Kasi pera na to Pag binidyo ko to putangin na rekta upload lang sa Facebook. Gagi. Pera na, di ba? So, ba't ko pa, papaano yun pa? Anyways, yun, 3-2 to, hindi ako nagkakamali. Pero makikinig tayo ng konting judging na itong mga tropa. Game tayo. Lip Cram vs. Aubrey mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Boto ng hurado. Mga kalaban si K-Ram. Hindi, kung mapapansin din pala natin yung oras, no, dyan sa baba. Pwede talagang sa mga mitikuloso na judges, no, pwedeng mapunta tayo pwedeng mapunta sila kay Aubrey kasi yun. Parang mga 2 minutes and lang talaga. Tapos si Lip Cram tag 3 na. Yung round 3 niya pa parang yung rebat niya na parang nagkikwento siya ng solid 4 minutes. So tingin ko sa mga metikulosong hurado baka masilip na yun. Pag tipong pantay na pantay yung laban, pwede nilang silipin lahat Kaya na nun. 3-2, mag-iay para kay Lip Cram. Lagi deserving pareho, pare. Pero putangin na, munti ka na doon, Lip. Yo, Fruz, isa ako sa bumoto kay Lip Cram. Bale, dikit parang gahiblawa kay Lip Cram round 1, round 2 tabla. Round 1, round 2 tabla. 3 tabla rin pero ibibigay ko pa rin ng konti lang talaga kay Lip Cram. Dikit talaga, props din kay Aubrey. Parang okay, so yung judging na ito ni Fruz, di ko alam kung sabog ba si Fruz. So, joke lang. Anyways, parang ang sabi niya parang lahat ng rounds daw parang tabla. Tapos yun, parang ginudge niya na lang din overall. Nakuha ni Lip Cram yung simpatsya niya. Go, Ilaya. Unang-una, gusto kong bigyan ng props yung performance si Aubrey. Putang ina, ang lakas nun para sa isang kalaban na Lip Cram. Pero binoto ko Lip Cram, lalo na nung ginawa niya ng round 3 na ginamit niya yung angle ni Aubrey para ibalik sa kanya yung dede angle. Tapos yung rebat na medyo mahaba pero ang galing nun. Pero ang lakas ng round 3 ni Aubrey, kaya props kay Aubrey. Pero congrats kay Lip Cram. Magulo yung judging mo, Sir Ilaya. Hindi mo sinabi wala kang per round Putang inang yan. Ano ba naman yan? Pa rin kay Aubrey. Solid performance. Pero ayun, kung punchline ka, parang pantay lang din naman Pero para sa akin si Lip kasi straight battle up, correct pa rin para sa akin. Mas marami pero rumekta ng punchlines. Pero yun, solid the battle, dikit. Congrats Lip Cram, congrats Aubrey. Lip Cram ako. Isa ako sa bumoto ko yung Aubrey. Yung round 1 nila para sa akin medyo bibigay ko kay Lip Cram yung kahit medyo tumabla na parang
umahabol naman yung mga haymakers ni Aubrey nung round na yon. Kaya parang siya. Pero sa pa rin, paglalaro pa rin nung sulat, pati sa rap ability, bigay ko kay Deep Cram, nalilis ng delivery. Tapos yung round 2 tsaka 3, hindi ko alam kung medyo na-epekto sa akin yung recency bias, pero parang yung mga landing ng mga suntok ni Aubrey parang tumatama. Nakakuha niya. Nakaka-apekto rin pala yun kung sino yung huling babanat kasi parang yun, siya yung mag-iiwan ng marka. So ito. Rason na nagiging-dikit yung laban. At the same time, nakukuha niya yung rason para sa akin na iboto ko siya. Kumbaga, nakakaroon siya nung may factor na may mga linya siyang talagang tumatagos na parang kinda rebuttal o medyo rin, parang panabla rin sa mga sunod pa na round ni Deep Cram. Lalo sa round 3, kitang-kita yun. Mga enders din ni Aubrey na sobrang lineas, tsaka maganda talaga yung pagkakabitaw. So 2 and 3 Aubrey yun, round 1 kay Deep Cram. Pero ayun, congrats kay isa pang kay Deep Cram. So Aubrey. Oo, sige. Yung Husky. Teka. Husky, yung binoto ko si Aubrey, yung first round nila halos dikit lang din, gayab lang yung nilamang parang bumabelo pa sila pareho. Tapos nung second, medyo nawala si Aubrey, pero binigay ko yung kay Deep Cram. Tapos nung third, yun, medyo naging dikdikan na. Tapos yun, nakita ko na maganda yung yung winning factor para kay Aubrey. Kaya hindi ko kay Aubrey kasi mas sa akin. So hindi din naman pala ako nagkakamali na parang yung round 3 talaga halos papunta talaga kay Aubrey. Yun. Mas natripan ko talaga yung doon. Although napaka-solid din naman yung ni Deep Cram talaga, pero yun para sa akin yung yun, so may napaka-solid na laban, dikit, putang ina, mahirap to. At tingin ko so sino ba sunod? Oo nga pala, Deep Cram versus Keram sa next round. Yes sir. Anyways, napaka-solid na laban. Maraming salamat Deep Cram at Aubrey. Putang ina, sobrang dikit talaga ng laban na yun, no. Talagang palag-palag din si Aubrey. Yun yung mga parang yun din yung magiging kalaban na ni Deep Cram kasi syempre bilang matagal na siyang bumabattle, talaga mag-i-expect ka sa kanya. Tapos si Aubrey naman, pag nagulat ka talaga ni Aubrey, gagi. Ginulat ka yan si Aubrey, parang kakasampa-sampa pa lang no? Tapos parang nanggugulat. So, chance talagang makasilat. Okay. So, yun, maraming salamat Deep Cram at Aubrey. Tangina Aubrey, napaka-solid mo, napaka-solid ng delivery mo at lahat po tangina, pagpatuloy mo lang yan, tangina, mangmura ka lang ng kapwa. Ganun tayo dito para maangas. Anyways, maraming salamat sa panonood mga kaibigan ng aking basehan ng bawat break it down. At pakiramdam ko, lalabas na siguro yung laban ko. Labas mo na yun, sir. Putang ina naman, anong petsa na Tangina, 3 days na yung nakalipas. Pero, pakiramdam ko, ilalabas na rin siguro talaga, Antalan tayo ng konti. Kasi pag hindi pa, putang ina, PSP talaga. Anyways, joke lang. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan at cut ko na tong video na to. Ingat kayo lagi. Yeah.